sa inyong lahat. So tayo po ay ito na naman nagtipon-tipon muli para sa ating evangelistic meeting and health lecture. So bago po tayo magsimula, let's have a short prayer. Dear Heavenly Father, thank you so much for this blessed Sabbath evening, and you have given us the opportunity to study your words. And once again, Lord, we are asking you to grant us the knowledge and the wisdom and the understanding that we will need. Please be with us and let your Holy Spirit's presence be with us. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay. So start po tayo, no? Medyo little bit mahaba ng kaunti po itong ating topic, pero light. Ibig sabihin, medyo madali naman po siyang intindihin kumpara doon sa mga dati nating topic like osteoarthritis. Medyo masyadong technical, ano? Ito po, madali naman siyang intindihin kahit medyo mahaba. So punta tayo sa sleep and sleep disorders dahil alam natin na ang sleep ay isang fundamental need, no, ng isang organism para siya ay mabuhay. So definition of sleep, the classic definition of sleep is generally based upon physiologic characteristic observed in mammals. No? So generally more of sa mammals po siya ino-observe dahil medyo mahirap mag-conclude kung isda ang pinapanood natin, no? Or mga bulate or insekto, no? Mahirap. So mammals ang generally ino-observe sa ng mga scientists patungkol sa sleep. So anong mga characteristic? May reduced ng body movement, electromyographic activity, ibig sabihin yung connection ng yung sa brain and the muscle. So reduce yung responsiveness, no? Halimbawa sa ingay, sa temperature, medyo hindi tayo masyadong nagre-respond kapag tayo tulog kumpara sa gising tayo. Sarado ang mata, paano ba matulog daw ang kuba? Di syempre, sarado po ang mata, ha? So reduced breathing rate, so mabagal na paghinga pag tayo natutulog. At usually naman, kumpara sa tayo ay gising, iba ang ating posisyon, like nakahiga tayo or what, no? Nakadapa, whatever. So altered brainwave architecture. So it is quite evident, ito po ang mga known function of sleep or development, kasi ang maximum or maximal growth rate ay natatagpuan natin or nakukuha natin pag tayo ay natutulog at pagpapahinga, di ba? So energy conservation, mababa ang ating metabolic rate kapag tayo ay natutulog kumpara sa gising. So brainwaves clearance, ibig sabihin, the information na natipon ng ating brain sa maghapon, nakiklear siya pag tayo ay natutulog, syempre. And modulation of immune responses. So ito mahalaga to, ha, kaya nga po, ang tawag dito, yung important ang sleep, enough sleep sa function ng immune system. So nagkakaroon po tayo ng mga infection, prone sa infection, or prone sa cancers kapag tayo ay kulang lagi sa tulog, ano? Improvement, yung modulation ng pag-iisip, performance or activities, at saka yung pagiging alert, ano? Kasi pag tayo ay hindi kulang sa tulog, pag tayo ay kulang sa tulog, hindi tayo alert. At prone tayo sa disease, no? Ayan. So we have 4 stages of sleep. Okay, so kung may makikita kayong sources na nagsasabing may 5 stage, so medyo obsolete na po yun, no? Because there are only 4 stages of sleep now. Ni-revise po ito ng mga ng mga sleep societies ngayon sa Amerika. So, ang stage 1 ng NREM ay ito yung kaunahan nating stage from being awake. Ito yung so light sleep lang ito, no? So saglit 5 to 10 minutes, madali tayong magising pag tayo ay kunwari kinalug tayo, no? Sa ganung stage madali tayong magigising. So sa NREM stage 2, marami na tayong matatagpuan changes in the body, no? Like bumababa yung temperature natin, bumabagal ang heart rate natin, yung brain natin ay nagpo-produce na, huwag nyo na masyadong intindihan, complicated pa yan. So it usually lasts approximately 20 minutes. Okay? So sa NREM stage 3, the muscles relax, ang blood pressure ay bumababa, pati yung paghinga natin medyo bumabagal. So deepest sleep occurs. So itong important message ko for tonight din, so sa NREM stage 3, dito natin matatagpuan ang greatest production or secretion ng growth hormone. So, di ba, sunod-sunod yan, no? So, sa NREM stage 1, NREM stage 2, NREM stage 3. So, kung gusto nating lumaki o tumangkas, particularly yung mga bata,
So kailangan umabot sila sa stage na ito, no? Kasi nandun yung growth hormone. And lastly, yung REM or REM stage. So ito yung mata, yung kung napapansin natin sa mga natutulog, yung mata nila ay rapidly na gumagalaw. So rapid eye movement ang ibig sabihin ng REM sleep. So ang brain natin dito ay very active. Tapos dito po nagtatagpuan ng panaginip. Dito tayo nananaginip. Okay? So yeah, tingnan natin ito. So ito po ang pagkakasunod-sunod. So wag niyo na lang pansinin yung 4 kasi obsolete na siya, ha. So wag niyo nang disregard niyo na yung 4 na yan. So from being awake, ito yung pagkakasunod-sunod. Magta-transition tayo sa stage 1, sa stage 2, stage 3. And then balik tayo sa 3, sa 2, and then mag-REM na tayo. Okay? So yan, paulit-ulit yan. Stage 1, stage 2, stage 3, then REM ulit. Okay? So what's the purpose? So, tingnan niyo to. So, binibilang natin ang cycle ng ating tulog. That's why, meron tayong napagkukumpara natin na bakit nga ba merong tulog na despite maikli, ay satisfying already. Parang rejuvenated na tayo agad. Parang recover tayo. Kumpara sa, halimbawa, naka 4 hours tayo, pero pag gumising naman tayo ay latang-lata tayo, no? So it's because of the sleep cycle, because nagigising tayo nang hindi nakukomplete yung isang particular na cycle. Okay? So paano ba nabibilang yung cycle? So tingnan niyo to, yung peak, di ba? So from being awake, magi-stage 1 ka, no? N1. So magi-N2, magi-N3. So kapag nag-REM ka na, that's already one sleep cycle. Okay? So, ito yan. Para mayroon tayong mas vivid presentation. So, gising. Diba? Gising tayo. Tatulog na. So, magdadaan tayo. O, disregard nyo ulit yung stage 4. Magdadaan tayo sa 1, sa 2, sa 3. Okay? Tapos, mag-3, 2, 1 hanggang mag-REM. So, usually, mananaginip tayo. So, ang isang medyo nalimutan ng diagram na to is, dahil tingnan nyo to yung peak, the REM, the REM is almost at the same level with the awakening. So, napapansin natin na pagka nananaginip tayo, di ba? Anong kasunod ng nananaginip? Magigising saglit. Tapos, saka ulit matutulog na naman tayo, no? Because of the proximity or yung lapit ng REM sa awakening, no? Kaya tingnan nyo, di ba? So, the lowest it is, yung sa parang yan, yung lalim, mas deep ang sleep. Ibig sabihin, mas mahirap gisingin. Okay? So, yung stage 3, yung pinaka-deep, no, na sleep. Okay, na stage. So, ito so sleep pattern changes considerably over the lifespan. Ibig sabihin, kung bata tayo, iba ang ating sleep cycle, no? We may have the same stages, pero iba't iba tayo ng cycle. Like this one, look at the diagram. So it compares age 23 and age 68. So bata and matanda. So tingnan niyo tong cycle niya, no? Nagising siya, nag-undergo siya ng N1, N2, N3, etc. Yeah, tingnan niyo to. So ano ang pinaka-obvious na mga napansin yung difference dito? So kung titingnan natin, ito so midnight siya natulog yata, no? Kasi 00. So gumising sila, no, magkaiba sila ng gising. So yung matanda nagising around 7 o'clock. So relatively shorter, no. Tapos tung age 23, mas mahaba ang tulog niya, kaya tingnan niyo yung green niya, no. Yan. Ngayon tingnan niyo ano pa ang mga most noticeable factors dito. Napansin niyo yung REM, yung dark green, yan yung mga tuktok na yan. So mas madami siya, di ba? Kumpara dun sa matanda, kokonti na lang. So that explains na parang kokonti, bihira halos or madalang managinip or madalas na napapansin ng isang matanda na nananaginip siya. Kumpara sa isang bata. Ano pa? Tingnan nyo to. Anong malalim ang mga tulog? Tingnan nyo. Mga bata, di ba? Umaabot sila ng mga entry kung saan naandun yung growth hormone. No? Entry, ito, bata. Ito pa. Subalit, yung elderly, yung 68 years old, halos wala na, no? Halos wala na siyang umabot sa entry. So those are the fundamental difference ng magkaibang edad, no? Maraming pagkakaiba. So physiology of sleep, itong aking bonus information for tonight. The pineal hormone, melatonin, no? So itong hormone na to, minsan nabibili nga to actually ewan ko kung aware kayo,
sa mga pharmacy in promotion sa treatment of insomnia. Okay? So there's a catch, ha? Huwag masyado agad maniniwala sa gamot na yan, ha? Kasi kailangan alam niyo yung mechanism niya muna. So the pineal hormone melatonin is secreted predominantly at night. So tingnan niyo to. Dalawa ang kanyang stimulus, no? Ayan. So una, pag maliwanag, nai-inhibit kasi ang nagka-catch ng signal na yon ay ang ating mata, no? So anong nagka-catch ng light or ng darkness, di ba? Mata. So yung light, pag na-stimulate yung ating mata, so mas-stimulate yung ating SCN or suprachiasmatic nucleus ay magsasend ng signal sa pineal gland na huwag gumawa ng melatonin. So ang melatonin nga po pala ay responsible or nakakatulong sa ating pagkakaantok. So nagpo-promote siya ng sleep. Okay? So very obvious ulit. Maliwanag, na-stimulate yung mata, na-stimulate yung SCN, pinigilan niya si pineal gland na mag-secrete ng melatonin. On the other hand, pag madilim, okay? Pag madilim, nai-stimulate ang pineal gland na mag-produce ng melatonin. Okay? So, anong effect? So, melatonin, kasi mahalaga to, mamaya dun sa mga intervention natin for insomnia, mahalaga ito. Mahalaga itong mga light or darkness, mahalaga yan. So, melatonin secretion does not require sleep. Ibig sabihin, hindi siya kailangang na matutulog tayo sakalang siya masisikret. Kumbaga, automatically, nasisikret na siya. So, bahala ka o matutulog ka o ayaw mong matulog. Okay? So, tingnan nyo itong graph, no? Look at the x-axis. So, the x-axis, ito yung oras, no? Yan, oras. 2 o'clock, 8 o'clock, 12 o'clock, etc. Tapos, ang y-axis, yun yung concentration ng melatonin. So, ano napapansin natin? So, hapon, no? 2 o'clock p.m. So, starting at around 8 p.m., yung pineal gland natin ay nagpo-produce na ng melatonin. Sabihin, that's the signal or the start na parang, hoy, matulog ka na. Okay? So, yan. No? Umaakyat siya ng umaakyat. So, ang ibig sabihin lang talaga niya, mas design tayong matulog sa gabi. Kaya nga medyo po kawawa ang mga night shift, no, na people. So, habang tumatagal, tingnan nyo, habang mag-uumaga na, bumababa na ulit ang levels ng melatonin. So, sabi sa isang study, ito, no, sleep efficiency is highest when sleep coincides with endogenous melatonin secretion. So, ibig sabihin, ang efficiency, no, ng ating pagtulog ay pinakamataas if coincide siya sa oras na mataas ang melatonin secretion. So, very easy, di ba? So, matulog lang tayo kung kailan mataas ang ating melatonin levels, which is kailan? Gabi. Starting 8 o'clock. Okay? Starting. Okay? Yan. So, sleep disorders. So, punta tayo sa sleep disorders. Patients may seek help from a physician because of, may tatlo tayong general groups of sleep disorders. Number 1, sleepiness. Yung abnormal na lagi tayong inaantok or laging pagod. Sa umaga, sa umaga. Number 2, insomnia or nahihirapang matulog. Number 3, parasomnias or yung mga kakaibang behaviors pag natutulog tayo. So, yun ang 3 general groups ng sleep disorders. So, punta tayo sa excessive daytime sleepiness. So, marami tayo ang nakaka-experience ng laging inaantok kahit sa umaga, no? Kahit tirik na tirik ang araw, inaantok. So, insufficient sleep is probably the most common cause. Ayan. It is especially common among number 1, shift workers. So, sa mga nurses, call center agents. Kasi pabago-bago sila ng shift. So, yung kanilang normal rhythm, circadian rhythm ay disturbed. Kaya, hindi naman sa ulo ng brain na, kailan ka ba talaga matutulog, no? Ayan. Unlike yung mga regular na sa gabi talaga natutulog. Number 2, mga multiple jobs. Yun pala. So, yung mga siguro, naghahabol sa income. So, sila yung mga most common na nagkakaroon ng kakulangan sa pagtulog. And those who are in the low socioeconomic group. So, yung mga mahihirap daw po, no? Based sa study because siguro ay kailangan kumayod, nagugising na maaga, kakayod, magbabanat ng buto. So, kaya kukulang sila sa tulog. Okay? So,
Ayan. So marami sa atin ang guilty na napag-i-interchange ang salitang sleepiness at ang fatigue. So may pagkakaiba pala ito, no? Kasi may iba over OA, no? Nasasabi, naku, over fatigue na ako, etc. So kailangan nating malaman muna ang difference, fundamental difference between sleepiness o inaantok lang o fatigue na ba talaga yan, no? So ang sleepiness, yung tendency na makatulog ka, o yun lang yun. Fatigue, feeling mo ang baba-baba ng mga energy mo, pero not necessarily aantukin ka or makakatulog ka. So that's the fundamental difference, ha? Ang fatigue, feel mo ang low-low ng energy mo, pero not necessarily inaantok ka or makakatulog ka. Number 2, ang sleepiness, sedentary, meaning, usually yung mga paupo-upo lang, inaantok. Pero ang fatigue, active ka, pero feeling mo ang baba-baba ng energy mo. Okay? So yung sleepiness usually associated siya sa reduced associated siya sa mga conditions na may mga nagpapababa ng quality or quantity of sleep, no? Sa mga nervous system 'yan. In comparison sa fatigue, may mga certain diseases like yung cancer, o yan. Yan ang isa sa mga warning sign ng cancer, laging parang feeling, laging fatigue, laging walang energy, okay? Ano pa? Hypothyroid. O yun, yung mga may hypothyroidism, no? Maraming patients dito, no? Sa atin, mga kilala natin. Hypothyroid, so lagi silang fatigue. Okay? So yan, most teenagers need more than 9 hours of sleep. Ngunit, hindi silang lahat ay nakakaroon ng 9 hours of sleep, no? Bakit? Eto. Ayan, no? So circadian phase delay, social pressures to stay up late. So ano ibig sabihin niyan? Halimbawa, no? Kapag nag-uusap yung mga kabataan, sasabihin nila, uy, ang jologs mo, aga-aga mo matulog. O, diba? Yung may mga... So, nate-pressure po ang kabataan na mag-stay up late, ano? Kasi parang tinutokso siya pag masyado siyang maagang matulog. At ano pa, yung maagang pumasok, talaga naman ho sa Pilipinas, ewan ko nga ho ba kung bakit ang aga-aga ng pasok sa school, no? 6:30, 7, masyadong maaga. So, that's the cause of sleep deprivation sa mga kabataan natin. So, factors that often delay bedtime. So, ito na. Ba't natin diniscuss yung melatonin? So, tingnan nyo to, ha. These are the factors affecting, that cause, no, insufficient sleep. Late evening light exposure. Sasabihin, halimbawa, yung kwarto mo, napakaliwanag. So, that's a factor pala yun, ano? Kasi gabi ko sa inyo, mas maliwanag, hindi mai-inhibit yung secretion ng melatonin. So, medyo hindi tayo masyadong aantokin pag maliwanag. Ano pa? Television, babadso ka sa TV, sa computer games. Texting, naku po, ayan. And smartphone use. Lagi tayong ganyan, nag-aabang ng text sa mga boyfriend, girlfriend, babadso ka. And social media, kung sino-sino na lang pong ini-stock sa social media. Imbis na matulog, kung sino-sino pang mga inaabangan, binibisitang page. O yan, ha? So, yun po pala mga factors that delay bedtime, ha? So, marami tayong guilty. Pasensya na po, ha? Okay, so moving on, no? So, individuals with chronically insufficient sleep, sila po yung mga inattentive sa klase. So, ewan ko lang kung may mga na-call na ang mga magulang na atensyon na, Mrs. or Ma'am, yung anak nyo laging natutulala sa school or parang nakatingin sa malayo. O, yung pala, sleep deprived na yung bata. Number 2, yung mga irritable, yung mga kasamahan natin sa trabaho, na parang lagi na lang naiirita. Baka naman kulang sa tulog. Unmotivated, hindi makatapos-tapos ng mga trabaho, walang idea, fresh ideas, tsaka yung mga nade-depress daw, and yung mga nahihirapan sa trabaho at sa school. No? Yan. So insomnia, punta tayo sa pinaka-common na na sleep disorder. So insomnia is the complaint of inadequate sleep. Okay? So there are 3 kinds of insomnia based on the nature of sleep disruption. So meron tayong sleep onset insomnia, meaning hirap mag-start matulog. Yun yung talagang hindi ka makatulog. Okay? Number 2, sleep maintenance insomnia, meaning nakakatulog ka, ngunit magigising ka ng magigising in between the cycles ng tulog at nahihirapan ka na ulit bumalik matulog. Sleep offset, nakatulog ka nga, medyo hindi ka naman nade-disturb sa tulog mo, ngunit ang aga mo namang nagising. O usually common po yan sa ating mga elderly, no? Nagigising 3 a.m. Wala na, hindi na ulit siya makakatulog
succeeding hours. So most patients present with a combination, hindi lang parang ito lang purely, ito lang. Minsan, mahirap na mag-start ng matulog, nahihirapan pa siyang mag-maintain, na lagi pa siyang nagigising ng nagigising. Okay? So yun ang ating general principle. So number 2, yan, classification of insomnia based on the duration. So ito po ang example ng transient o palandalian lamang, tulad ng jet lag. Kasi syempre, nag-travel tayo from one country to another with different time zone. So ibig sabihin, nahirapan tayo mag-adjust yung ating brain. So nagkakaroon tayo ng transient insomnia. So saglit lang yan. Last 1 to several nights din makaka-adjust agad tayo. Tapos meron tayong short-term insomnia, usually yung mga few days to hanggang 3 weeks. So ang mga example po nito ay ang mga pasyenteng, mga inoperahan or na-admit sa ospital or nagkaroon ng medyo malalang karamdaman. So medyo na-disrupt, di ba? Kasi halimbawa, nasa ospital, di ba? Sa ospital, lagi ka na nakakatukin for vital signs, o di ba? Ng mga nurse, bibisitahin ka ng kung sino-sinong mga health professional, doktor, medtech, etc. So lagi tayong naaabala, no? So yun ang magkukos ng short-term insomnia kasi pagbalik natin sa bahay, ay talagang medyo feeling natin nasa hospital setting pa rin tayo. So short-term insomnia. Number 3, long-term. Ito yung talagang perennially o talaga namang pangmatagalan ng insomnia, no? Parang naging habit na nila yan. So usually, sila yung laging may mga stress sa buhay. Okay? Yung masyado nagpapa-apekto sa mga kaganapan sa buhay. So sila usually nagkakaroon ng mga long-term insomnia. Okay? So ano kaya ang mga iba't iba pang causes of insomnia? So nabanggit natin kanina yung mga nakaka-apekto naman sa sleep, yung mga factors na nagko-cause ng mga sleep deprivation. So, ano na kayo mga causes? So, number 1, psychiatric condition. So, ang depression, dalawang klase, no, na ang cause niyan. Either, sobrang tulog ka ng tulog or hindi ka makatulog. Okay? So, yan ang isang kailangan natin i-count, no, sa mga mag-anak natin na parang may insomnia. Baka naman tanungin natin, baka naman depressed na siya, no? Number 2, mania or hypomania. So what's the meaning of mania? So mania, ito yung pagiging hyper. So mania or hypomania, it is a component of bipolar disease. Narinig yun yung bipolar, di ba? Medyo common na pinag-uusapan ng tao yan. So bipolar meaning, nag-alter yung pagiging hyper na parang mania or manic, tsaka depressed. So paiba-iba yung dalawang cycle lang yun. Depressed, masayang-masaya. Depressed, masayang-masaya na naman. So yan, so yun yung mania, sabihin, hyper ka eh. So parang ayaw matulog, gusto mo gawin mo na lahat. Gawin mo na lahat ng trabaho, gawin mo na lahat ng mga plano mong gawin. So it will cause insomnia, no? Yung mga hyper. Anxiety disorder, yan, yung mga hindi mapakali, no? May mga anxiety disorder tayo, yung mga hindi mapakali, nagkukos ng insomnia, syempre. Okay, so number 2, medication. So ang mga caffeine, considered pa rin siyang medication dahil meron siyang active substance na nakaka-affect ng sleep and ng function ng katawan. Like sa mga cola, yan, di ba? May caffeine sa Coke, sa coffee at sa tea. So, tingnan nyo to mamaya mahalaga to, kaya tingnan nyo to. Which has a half-life of 6 to 9 hours, can disrupt sleep for up to 8 to 14 hours. So mahalaga, kung tayo man ay nag-take ng caffeine, ay kailangan malayo doon sa oras na tayo ay matutulog. Ano? Mamaya, mas may explain natin yan. Ano pa, there are some medications na ang lapit-lapit sa ating pagtulog. Like for example, ito, itong mga nakalista. Antidepressant, stimulants, steroid, thiopil. Ito sa asthma ginagamit. So, yung mga yan ay nakaka-stimulate. Kumbaga, parang nagpapagising sa tao. No? Ngayon, kapag ininom mo siya, malapit sa iyong sleeping hours, syempre, hindi ka makakatulog, di ba? So mamaya ma-explain pa natin yan sa intervention. And lastly, yung mga pampaantok na mga gamot, yan, ano? Like yung mga sa alcohol, narcotic, benzodiazepine, ayan, no? Sa mga, para sa anxiety, ito para sa mga pain, no? So, kapag naman yung mga nakakaantok na gamot, ay winidraw mo naman, bigla mo siyang tinigil, magkakaroon ka naman ng parang rebound insomnia naman. Yan, di ka na makakatulog. So, yun ang principles. Number 3, medical condition. Si Lola, ayan, inaatake ng arthritis sa gabi. Okay? So, isa yan sa mga nagkukos sa insomnia, yung may mga nararamdaman tayo, yung mga sakit-sakit sa katawan, yung mga pain. Number 2,
Mga may respiratory condition tulad ng asthma, COPD, o syempre, matutulog na lang tayo, doon pa tayo aatake ng asthma, kakapusin ng paghinga. Syempre, hindi tayo makakatulog. Number 3, GERD, o gastroesophageal reflux disease. O syempre kapag humihiga, doon siya sumusumpong kasi yung acid from the stomach umaakyat sa leeg. O kaya or sa dibdib, kaya magpo-produce ng pain. Okay? So, yan pala ay isang factor, no, nagkakos ng insomnia. So, treatment, ito na. Treatment of insomnia. I-treat natin yung mga sakit na mga medical at psychiatric. Like si Lolo, kung may arthritis, gamutin ang arthritis niya para hindi sumumpong sa gabi, no? Improve yung breathing. So, make sure kung may asthma tayo, make sure yung control medications for asthma, i-take, para hindi sumusumpong ang ating asthma. Number 3, yung mga pagsiswitch, yung sabi ko sa inyo kanina, di ba, yung ang lapit-lapit sa oras ng pagtulog, yung mga nakakagising na gamot. Siyempre, hindi ka talaga makakatulog. So, i-adjust ang mga timing ng medications. Okay? So, talk to your physician about this. Dok, hindi ako makatulog. Gawa yung oras ng, yung ma-adjust naman natin yan. Ha? So, just talk to your doctor for this. Number 2, ito na. Ito ang pinaka-practical nating mga teachings tonight. So, improve sleep hygiene. So, go to bed and get up at the same time. So, wag po tayong pabago-bago ng ating pattern ng ating pagtulog. Kasi remember, sabi ko nga sa inyo kanina, sinasaulo ng brain ang ating sleep cycle. So, kung alam niya, kung mostly 9 p.m. ka lagi natutulog, gigising ng 4, yun na yung sasauluhin niya ng pangmatagalan. Okay? So, make sure pareho lagi halos ang ating go to bed and wake up, no? Yan. So, make sure that our room is dark and quiet, no? Kasi siyempre, pag maingay, makakatulog ba naman tayo? And dark, yun nga, sabi ko sa inyo, stimulus para sa ating brain yung darkness, para mag-produce ng melatonin, para tayo ay antukin. Number 2, yan. Develop a consistent bedtime routine. So may mga tao po talaga na mas inaantok pag may mga ginagawang mga parang habit. Like for example, nagsha-shower muna ng warm or nagbabathtub, ng mga mainit-init, umiinom ng gatas, yung mga ganun, nagbabasa ng mga libro or nakikinig ng music. So yan ang mga adhere to that. Kung sa tingin nyo nakakatulong sa atin yung mga ganung habits, okay lang. So go there, no? So, if you cannot sleep within 20 minutes, huwag nang piliting humiga. Bumangon na at magpaantok. So, magbasa ng Biblia, magbasa ng books. Okay? Yan. Ano pa? Avoid behaviors that interfere with sleep physiology, including, eto na, mahalaga to, napping, especially after 3 o'clock. So, hindi advisable na tayo ay nagnanap o umiidlip beyond 3 o'clock kasi usually nakaka-affect sa ating tulog mamayang gabi. Okay? So, dapat kung magnanap tayo before 3, mga 1 o'clock na siguro. No? Attempting to sleep too early. May iba dyan, napaka-early, parang early birds, pero sa gabi early birds. So, bawal matulog ng napakaaga, yung mga 6, nung dumilim na, natulog na. Huwag naman ganun kasi usually, ay magigising tayo in the middle of the night tapos hindi na tayo aantok. Sayang naman, di ba? Number 3, caffeine. So, hindi advised na mag-take ng milk caffeine like coffee, tea, or mga soft drinks, etc. after lunchtime. So, kung may sa mga kapatid natin, na kung may hindi Adventist po dito, uminom ng coffee, so, wag uminom ng beyond, lunchtime. So, before, sa umaga na lang yan, yung mga yan. Okay? Ano pa? In the 2 to 3 hours before bedtime, bawal kumain ng heavy. Bawal manigarilyo at saka mag-exercise. Okay? So may mga iba, mga nag-exercise ka, matutulog na nga lang, exercise pa ng exercise. So dapat 2 to 3 hours, wala nang mga exercise at kain. Okay? Ayan. Hey, you going to sleep? Yes. Now shut up. Nakapag-pray ka na ba? Yan. Bakit ko pinakita tong picture na to? Kasi may mga tao na yung matutulog na nga lang, kung ano-ano pang mga iniisip. So like ito, tingnan nyo to. When trying to fall asleep, avoid. Ayan, hihiga na lang, doon pa nagsosolve ng mathematical equation, So iwasan natin yan, yung mga nagsosolve ng problem. Thinking about life issues, o nagre-recall pa kung anong yung mga problema niya. Naku po,
Magbabayad pala ako bukas sa bangko, sa BDO. Ako, papadalhan ko nga pala to. Ay nga pala, bibili ako sa palengke ng ganito. Huwag nang mag-isip noon. I-let go na muna yan. So, tsaka yung mga pagre-review kung anong mga naganap nung maghapon, wag na rin, i-let go na yun. Ha? So, common na, in short, pag nakahiga na, shutdown na ang utak, wag nang mag-isip na mag-isip. Okay? Okay, sino po yung nagdo-drawing? Huwag po mag-drawing ng kulay blue na line kasi po natatakloban yung ating ano. Thank you. Okay. So, cognitive behavioral therapy. So, ito po, pag hindi na talaga natin nakaya on our own, yung mga conservative treatment na nabanggit kanina, so, maaaring kailangan na natin ng therapist. Ano? So, yung mga therapist na to, ginagawa niya rin yung mga nabanggit kanina, pero may mga karagdagang techniques. Okay? So, yeah, may mga relaxation techniques, meditation, etc. So, kapag po tayo ay hirap na matulog, hirap na sa insomnia despite sa best effort natin, mag-consult na tayo ng sleep specialist. Okay? Sleep medicine. Sino po yung nagda-drawing? Parang padami po ng padami yung kulay blue. Medyo please refrain from drawing po, ha? Kasi po, dumadami na siya. Natatakloban na yung text, no, mamaya. So, may mga medication, na binibigay ang ating doktor para po sa mga acutely insomniac, no, sa mga may insomnia. So, kapag medyo hirap na po tayo sa mga conservative treatment, so meron tayong antihistamine. So, ito po ang ating pinakasimpleng nakakaantok na gamot, no. So, ang adverse effect po ng mga ang antihistamine binibigay ito sa allergy. So, ang pinaka-common na adverse effect po ng mga antihistamine, like yung mga Benadryl or diphenhydramine, nakakaantok siya. Okay? So, kaya po dinevelop yung mga gamot na katulad ng Alerta. Yan, yung mga Loratadine. Kasi mas bagong uri siya ng antihistamine na hindi siya masyadong nakakaantok. Pero yung mga diphenhydramine, hydroxyzine, nakakaantok po talaga siya. So this may be of benefit. So itong antihistamine natin, nakakatulong to kung gagamitin lang natin siya sa panandaliang panahon. Pero hindi siya advised na pang matagalan siyang gagamitin dahil may insomnia. So it can produce tolerance. So what's the meaning of tolerance? It means pag matagal nang ginamit, wala nang effect. Okay, wala nang napiperceive na effect. Hindi na po tayo aantukin. And nakokos ng dry mouth and constipation. So this is particularly important sa ating elderly patients because bawal silang ma-constipate. Kasi usually yung mga elderly, may mga sakit na yan sa cardiovascular, di ba? So bawal na po yung umiiri ng umiiri. Okay? Baka atakihin pa or ma-stroke. Okay? So take note tayo, constipation. So bawal yung adverse effect ng antihistamine. So punta tayo sa parasomnia. So maraming parasomnia. Pero for the purpose of this lecture, padami na po ng padami. Sino pong nagdo-drawing? Teka lang, paano ba ito maalis? Sister Jade, paano ba ito maalis? Brother Amiel, yung mga linya po. Padami na po kasi ng padami. I'll check, doctor, kung ano yung... Oo, sino po please po, wag po mag-drawing. Kasi padami na po siya ng padami. Go na. Okay, so they are more common in children. Pasensya na po. Alam ko na mababasa pa rin naman natin. Pasensya na sa mga linyang iyan. So they are more common in children, yung parasomnias. Okay? So nangyayari usually mga parasomnia sa NREM. So hindi siya nangyayari sa REM. So sa NREM yung N1, N2, N3. So mamaya yan. So ano mga example niyan? So from brief confusional arousal. So, alam niyo yung, ito yung example niyan, yung mga nagigising na ng bigla na, yung pala, pero tulog pa rin siya, ha? Tulog ang isip niya, yung nagigising na kung ano lang mga sinasabi, then makakatulog na lang ulit siya. So, that's brief confusional arousals, okay? So, yung may mga nagcha-challenge niya sa mga, ewan ko, TikTok ba yan? Yung nagigisingin nilang bigla yung mga kamag-anak natin na magtago tayo sa ilalim ng kama. Ayan. So, yan yung example na nagigising na parang disoriented, no? So, ano pa? Sleepwalking. So, familiar tayo dyan, yung naglalakad pag natutulog. And night terror sa mga bata yan. Mamaya, explain natin kung ano yung. So, yan. So, sleepwalking, night terrors.
So may mga nasa REM din, yung mga nightmares natin at saka sleep behavior disorder. Okay? So punta tayo sa most common, sa somnambulism or sleepwalking. So sleepwalking is most common in children and adolescents. So kung nag-sleepwalk po tayo, kung na tayo matanda na, medyo kakaiba po tayo. Ha? So yeah, autonomic motor activity. So ito, tingnan nyo to. Diba naalala nyo itong kanina, yung graph, no? So usually, nangyayari po ang ating, what do you call this? Sleepwalking sa N3, no, ng ating cycle sa N3. So nasa na N3 din. Siyempre makakatulog tayo, dadaan tayo sa N1, sa N2, nasa N3, yung deepest, pinakamalalim na tulog. So usually, di ba, in-explain ko kanina, ang mga bata or kabataan, adolescents, ang Wala nga, maraming nasabi nga niya. Sister Jade. Okay, ulit. So usually, di ba, sabi ko sa inyo kanina, yung N3, nakikita natin usually sa mga kabataan, okay? So yung, kaya nangyayari to sa kabataan because, yeah, sa N3 po siya nangyayari. So nangyayari siya sa first few hours of the night, yung kulay pula, no? Yan, first 1 hour, 2 hours. So individuals may walk, naglalakad, siyempre, kaya nga po sleepwalking, iihi na lang kung saan-saan, kakain sa rep, maglalabas ng bahay, medyo kakaiba na rin siguro to, no? Pero nangyayari ho ito, nagdadrive pa ng car. So medyo risk siya sa mga injuries, ano ho, at saka sa hazard, ano? So ayan, it may be difficult, ito, mahalaga to ha, tatandaan nyo to. It may be difficult to arouse the patient. Kumaga, mahirap siyang gisingin. At kung tatry niyo siyang gigisingin, naku, mag-ingat ho. Kasi usually, violent sila and agitated. So, prepare yourself, no? So, be careful kung gigisingin niyo yung mga nag-sleepwalk. So, mahalaga, bantayan niyo siya, then gently guide them to sleep, no? So, principle, lead the patient back to sleep. So, kumbaga, huwag niyo siyang gigisingin na, hoy, gising, ganyan. So, i-lead niyo lang siya pabalik sa kama niya. Ha? Huwag niyo siyang gigising kasi nga, baka masaktan na kayo. So, avoid the following factors. So, these factors can worsen sleepwalking. So, yung mga kulang sa tulog. So, yung mga bata po, mga anak natin, ano, na kulang sa tulog, games sa gabi, or mga cellphone, ayan. So, alcohol, hindi naman siguro nag-alcohol ang mga bata. So, mga adolescents, pwede yan, and stress. Okay, so ano mga principles pa natin? Improve home safety. Example, di ba, naglalakad nga, minsan nagbubukas pa ng pinto. So make sure na yung mga safety guidelines natin na i-follow, like yung mga pinto, palitan natin. So wag natin mga glass, kasi baka basagin niya, masugatan niya sarili niya. Tapos yung mga lugar kung saan siya pwedeng madapa, alisin. Yung may mga low tables, may carpet, yung may mga nakaharang sa sahig. Medyo alisin natin sa kanyang kwarto, baka madapa siya, no? So ito, sleep terror. So nakakita na ba kayo nito? So ito yung mga bata na mga sumisigaw na lang bigla sa gabi, kakatulog lang niya, yung sisigaw na, Mami! Ganun na lang bigla, mag-iiyak siya, tantrums. So usually nangyayari to sa N3 rin. So sa deep sleep din siya nangyayari, no? So, ayan, pinagpapawisan yung bata, mabilis ang tibok ng puso niya, nanlalaki ang pupils ng mata, mabilis ang kanyang paghinga. So, ayan, sa mga bata, usually common to. So, difficult to arouse kasi nga po sa N3, sa deepest stage ng ating sleep, no? Yung mga sleep terrors na yan. So, iba pa po yan sa nightmare, ha? Iba pa yan. So, treatment. So, wala po talagang general treatment sa sleep terror. So, make sure na i-reassure ang mga bata at ang mga magulang na ito naman ay mapagdadaanan lang ng mga bata. Wala naman siyang general hazard sa kalusugan ng bata. So pagdadaanan lang nila ito, so make sure na i-reassure na magulang na don't worry, I'm here. Go back to sleep. Bantayan kita. Parang gano'n, ha? So, isang factor na nagkakos ng sleep terror, insufficient sleep. O yeah, so patulugin po natin mabuti ang ating mga anak. Okay? So, ating take-home message, I know from the testimonies given me from time to time for brain workers. So, sabi po ni Mrs. White, ay ito, no, principle. So, mas maganda at mas mainam na matulog tayo at nakatulog na tayo before 12 because double ang portion or yung recovery rate kumpara sa tulog natin after midnight. So, kung wala natulog tayo ng 1 o'clock a.m. Higising tayo ng 6. So technically, 4 hours lang talaga yon. Kung kumpara mo na kung natulog tayo ng before 12, edi doble sana yung ating recovery. Okay?
So bago po tayo magtapos, tayo po ay mag-quiz. So kaunti lang naman